Magandang araw mga kapigmate. Isa ka ba sa nag-aalaga ng baboy na kung magpakain ng mga baboy mo or mga inahin mo ay darak, tahop, tahop mais, pollard, or kung ano-anong pagtitipid ang ginagawa mo? So, para sa iyo po ang video to. Mga kapigmate, si Cookies. Pagtipid ka sa alaga mo, titipirin ka rin yan. So, yan o. Kapalit balahibo siya. Kasi nung mga nakaraan mga kapigmate, ay ang pakain namin dito ay developer. So, pag developer ang pakain nyo, yan, pakain namin, ay pagkatapos niya magwalay, so ganito ang nangyayari. Papalit ng balahibo. Yan. So, ito mga kapigmate ay kinokondisyon ko muna. So, nag-hit yan after walay pero hindi ko na pinakastahan. Hindi ko muna pinakastahan. Kasi, alam ko na magpapalit siya ng balahibo. Pero nung pagkaano mga kapigmate, nung pagkawalay niya, hindi pa naman nagpapalit siya ng balahibo. Pero sobrang payat niya. Kaya, kutob ko na nagpapalit ng balahibo. Ang ginawa ko, naglandi siya after mga 5 days simula ng walay mga kapigmate. Pero inisnab ko lang. So, sa akin, sige, maglandi ka hanggat gusto mo. Tapos ito pinalampas ko na mga kapigmate. Yan. Buti na lang, nagpalit na kami ng feeds. So, nag-pure feeds na ulit kami. Pero hindi po gestating mga kapigmate. Ang pinalit ko para sa mga inay natin. Ang pinalit ko po ay grower feeds. So, grower feeds mga kapigmate ang pakain natin ngayon sa mga inahin kasi namimiss ko na yung yung pag-aalaga natin ng baboy na after walay, pinakamabilis na mga kapigmate. 2 days, 3 days, ganyan. Pa-AI agad tayo. Kasi matik yung paglalanding yung mga kapigmate. Baboy natin mga nag-iingay. Hindi mapakali kasi mga nangangandi na. Masarap na ganun mga kapigmate. Pagkawalay ng baboy mo, naglalandi na. Naranasan ko pa nga dati mga kapigmate ng pure feeds ako na pure grower na pigrolac. Ang feeds ko mga kapigmate, naranasan ko yun may apat na anak, dumedede pa. Siguro yung mga 10 days pa lang simula mga anak, naglalandi na yung inahin. Nakakamiss. Dami oh. Yung mga tatanggal ko ng balahibo. Dami-dami na. Yan. Ito mga ganito. Kaya napakahirap mga pigmate pag ang baboy nyo ay tinitipid nyo. Sa pagtitipid mga kapigmate ng ng pagkain sa inahin mga kapigmate, hindi lang yung baboy ang tinitipid nyo. Sarili nyo rin mga kapigmate. Sa totoo lang, kung ako lang masusunod, talagang hindi po talaga ako mag-mix ng feeds or magpapakain ng developer. So, no choice kasi nagtagmura yung feeds, nagtagmura yung baboy. Hindi raw kaya na mag-pure feeds kami. Pero kung tutusin, kung sa pure feeds ka, tapos tipirin mo lang sa dami ng pagkain, okay na ito. So, ito mga kapigmate, mga yan. Gaganda ng katawan ngayon. So, mga yan. So, ang gaganda ng katawan ngayon. So, sa dami ng pagkain mga kapigmate na mga yan. Laki ng katawan niya. Gaganda ng katawan. Yan. Ito mga to, sa dami ng pagkain nito, pag pure feeds mga kapigmate na grower ang pagkain nyo sa inahin nyo, 1.5 kilo lang mga kapigmate per day 1.5 kilo per day sa mga inahin. So napakatipid nun mga kapigmate. 1.5 kilo lang. Yan, sabihin natin na konti lang yun mga kapigmate para sa standard na dami ng pagkain. Yan. Ito maganda na tong katawan nito. Kahit nagpapadede pa, hindi siya pumapayat. Tapos ito, lalo na to. Ganda katawan nito. Ito naman yung nanganak natin, dalawa tayo. Yan. Laki niyan.
Oh, konti na lang, mga gako ko na lang yung gap niya doon sa pinakataas ng ano, ng kulungan. So lalo na tong isang to napakalaki kasi abot na yan doon sa ano, dikit na. So so sa ano mga kapigmate, tip lang sa inyo o para malaman nyo rin yung experience ko sa pagpapakain mga kapigmate ng mix. Yung mix feed ha, yung sa mix namin na yun mga kapigmate, may sakong grower, isang sakong tahop. So nalimutan ko na may tahop kami ng palay noon, may tahop ng mais, tapos may isang sakong pure grower pa mga kapigmate, basta lumalabas yun ng ilang sako din. So sa mix na yun mga kapigmate, ang gastos namin noon kada namimili kami, kulang-kulang 8,000, may higit 7,000 lagi yung ganon. Pag namimili kami ng mga pang mix. Yung mix namin na yun, tumatagal lang yun ng ilang araw, wala pang isang linggo mga kapigmate. 4 days, 5 days, bus na. So ang dami ng pakain ko noon mga kapigmate sa inahin, 3 kilo. 3.5, ganyan. Dinadagdagan ko pag nakikita ang pahit na pahit talaga yung inahin. So kahit ganong karami mga kapigmate, yung dami ng pakain na binibigay ko sa kanila, payat yung mga inahin. So mix na yun na, may darak, mayroong tahop mais, mayroong sangsakong pure feeds, tapos mayroong physical powder pang nakamix yun, mayroong pang ano, pipi ano, yung parang pipi ano, nakalimutan ko yung anong yun na parang pig concentration yung mga kapigmate, mayroong pang ganon. Kaya sa experience ko sa ganon mga kapigmate, matrabaho, sobrang matrabaho, magastos. Tapos yung tagal ng feeds, ilang araw lang din tinatagal mga kapigmate. So sa mixed feeds mga kapigmate, gumagastos kami siguro doon monthly ng mahigit 20,000 mga ganyan, mga 22,000, 23,000 monthly ha. Pakain namin sa mga inahin na yun. At alam nyo ba kung ilang beses ako namimili sa isang buwan? Mga 3 or 4, ganon. Ganon ka, ano, sabihin natin yung total naman umabot ng 20,000 to 23,000 ganon. Sa mga mix yun ha. Sobrang laki ng gasto dito sa siyam na inahin na to. Tapos nagtry kami mga kapigmate nung ano, developer. So developer napakamura kasi magkano lang isang sako mga kapigmate? 1,150 ganon o 180 ba yun? So mura no. sobrang mura. Pero ang tanong, gaano karami yun na ibibigay kong pagkain sa inahin? So mga kapigmate, same lang ng mga tahog-tahog na mga mix, yung naibibigay kong dami ng pagkain doon sa inahin natin na binibigay ko dito sa inahin. Ang dami na naibibigay ko sa kanila, 3 kilo, minsan 3.5, minsan 4 na kilo per day pa. Pero ang papayat mga kapigmate ng inahin natin noon. Ang papayat. So, sa total noon, mahirap mga kapigmate na kwentahin. Mahina tayo sa math. So, mamaya vlog ko na lang ng panibago yung konsumo natin sa pagpapakain ng developer kaysa sa pure feeds natin ha mga kapigmate. So sa vlog natin ngayon, yun lang mga kapigmate. Tip ko lang sa inyo, huwag nyo tipirin yung alaga nyo. Ranas ko na mga kapigmate, ranas ko na. Pag tinitipid nyo ang alaga nyo, sobrang titipirin lang kayo ng baboy nyo. So hindi po dun sa sabihin natin na hindi sila mabubuntis at mabubuntis. Ang mga na-experience ko mga mali mga kapigmate sa pagtitipid ng alaga mga kapigmate. Unang-una sa anak. So, kukunti mga kapigmate, kukunti mga anak, kukunti magbigay ng anak ang mga inahin. Pag tipid sa pakain yung mga inahin natin, pag tinitipid natin, sabihin natin na mga tahop, darak, or mga gulay-gulay na lang. Okay na, mas mga gulay-gulay, mas okay pa eh. Pero yung mga darak na yan, yung mga ipa, yung mga pollard, tahop mais, pag ganyan mga binibigay natin mga kapigmate sa inahin natin, tip lang sa inyo, napakaraming na ikukonsumo na pagkain ng inahin. Tapos yung kinakain nila, kung gaano karami yun mga kapigmate, so hindi nila na-absorb mga kapigmate, hindi na pupunta sa katawan ng inahin yung nakakain nila. Tapos yun ang ano nila mga kapigmate, alam niyo, napapansin ko lang pag gano'n ang pakain ko sa inahin ko. Pakain ko 3 kilo.
idudumi niya 3 kilo din. So wala mga kapigmate, walang napupunta. Pero sa Pure Feeds mga kapigmate, ano mag-ano ha. Saka sa ano pala yung sa dumi ng inahin. Sa pagpapakain ko 3 times a day na 3.5 kilo per day ang kain nila. Minsan umaabot pa ng 4 na kilo. Kung maglinis ako mga kapigmate na kulungan nila, mga 5 times. Nagdadakot ako ng kada isa sa kanila 5 beses sila dumudumi maghapon. Mayat maya dakot ako ng dakot, mayat maya linis, tapos ang dumi nila mga kapigmate. Kung ano yung kinain nila, ganun din lumabas. Ang kulay ng tahop, kulay ng dara, kulay ng pollard lahat, ganun din yung kulay mga kapigmate. Kung ano kinain nila, yun din itinatain nila. Hindi parang hindi man lang natunaw. So yun mga kapigmate, tip lang sa inyo, sa mga nag-aalaga ng inahin na kagaya ko, huwag niyong titipirin yung inahin nyo. So yun lang muna mga kapigmate. Maraming salamat. Good morning, good morning.